Mayroong magkaibigang 2 bilyonaryo. Nagtagpo sila sa isang sikat na resto bar. Nagkwentuhan sila. Sabi ng isa, alam mo pre, may binili akong elepante. Sadyang napakahusay nito. Napakagaling. Hindi ko pinagsisisihan ang pagbili ko nito. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Naglilinis, nagmamap, nagdidilig ng mga halaman sa labas. Tumutulong sa aking asawa sa pagluluto. At napapasaya niya ang aming mga bata. Sabi ng itong si pare, napakahusay naman niyang nabili mong elepante. Bilhin ko yan, kahit 1 milyon. Sabi. Ngumiti na lang yung isa, sabi, hindi ko magbibinta yan. Napakagaling niya, sobrang napakagaling talaga. Sige, kahit na 2 milyon. Sabi ng isa, bilhin ko yan, 2 milyon. Kau naman pare, alam mong kakaisa yung elepante na yun na alaga kong napakagaling. Sige, tagay na lang muna tayo. Maya-maya, pag-iisipan mo. Nagtagay sila. Maya-maya sabi ng isang kasama, sige, kahit na 3 milyon, bilhin ko yan ng 3 milyon. Pumayag na tong si amigo. Sabi niya, sige, bukas, ipapadala ko yung elepante sa bahay mo. Ipapadala mo rin yung 3 milyon sa bank account ko. Yun na yung ginawa nila. Pagkalipas ng 1 linggo, tumawag yung itong si, yung bumili sa nagbinta. Sabi niya, putang ina, niloko mo pala ako. Wala naman palang kakwenta-kwenta itong elepante na bininta mo. Kakalat-kalat na yung mga tayo niya, mga halaman sa labas, sinisira. Hindi naman tumutulong, walang alam, walang talent. Yung mga bata, takot na takot sa kanila kasi takot na takot ang mga bata sa kanya kasi yung mga tubig pinagsasawan na sa kanila. Nag-iingay pa ng malakas. Tatakot na yung mga bata, pati yung asawa ko, takot na takot. Inupuan pa niya yung espesyal kong sasakyan. Wala, yupi, sira na. Walang sinabi itong nagbenta. Tinapos na lang niyang magsalita itong bumili. Tapos sabi niya, ngayon pare, alam mo na kung paano ako yumaman. Alam mo na ang sikreto ng aking ginawa. Bawi ka na lang sa iba. Pero sa pag-iisip ng bumili na to, sabi niya, ano kayang gagawin ko sa elepante to para makabawi man lang ako, sabi niya. Nag-post siya sa kanyang Facebook account at sa ibang media platform. Sabi niya, kung sino man ang makapagpapatalon sa aking elepante ay bibigyan ko siya ng 300,000. Yun. Dami nang pumunta doon. Luzon hanggang Visayas. Ay, Mindanao. Daming mga lumahok. Mga malalaking tao, mga malalakas. Mga atlet, mga nag-gym. Wala. Hindi nila napatalon. Maya't maya ay may isang payat na tao dumating. Nakasando pa nga yun eh. Naka-spalding. sabi ng may-ari ng elepante. Ngumiti na lang eh. Tapos yung mga ibang mga kalahok doon, pinagtatawa na lang siya. Ano kayang magagawa ng isang payatot na to? Dali, pagpunta ng payat na ito sa may-ari. Sir, kayo bang may-ari ng elepante? Oo, ako. Sabi niya, eh, manood lang kayo, patatalunin ko yan. Sabi niya, pagpunta niya may dala-dala pala siya na 16mm na steel bar. Tago-tago niya sa kanyang pantalon. Hinila niya, tapos buwilo ng husto. Pinalo sa paa yung elepante. Sakit man naman yun. Napatalon na yung elepante kasi kahit naman sino ay mapapatalon sa sakit ng steel bar na yun. Yun. Binigay na yung 300,000. Pagkalipas ulit ng 1 linggo, nag-post ulit itong si Mr. Billionaire sa kanyang Facebook, sa iba't ibang platform. Sabi niya, kung sino ang makakapagpapagalaw ng ulo ng aking elepante ng kanan, kaliwa, kanan, ay bibigyan ko ng 500,000. Sabi niya. Yun. Sabi kasi ng may-ari na to, bakit iisang galaw lang nakikita ko sa elepante na to? Tango lang ng tango. Taas, baba lang yung alam niya. Kaya yun ang pinos niya. Dumating naman ng mga maraming kalahok. Ni isa, wala man lang nakapagpapagalaw sa ulo ng elepante ng kaliwa, kanan pa kaliwa. Dumating ulit itong si Payatot. Yun, iyawan na yung mga tao. Pagpunta niya pumunta sa harap ng elepante. Nag-stretching pa stretching. Tapos sayaw siya doon. Sabi niya sa elepante, oh, Mr. Elepante, natatandaan mo pa ba ang mukha kong to? Kilala mo ba ako? Sabi ng tumango yung elepante. Sabi niya, tumango. Oh, ngayon, gusto mo ba napapaluin ko ulit yung paa mo? Sabi ng elepante, nagsikis.